Nagsimula ang pelikula sa isang mapayapang umaga sa Texas. Si Michael, isang dating cowboy, ay kumakain ng almusal kasama ang kanyang asawang si Elena, at ang kanilang anak na si Nat, sa kanilang maaliwalas na tahanan sa prairie. Ang mesa ay puno ng kanilang mga paboritong pagkain, at pinangunahan ni Michael ang isang panalangin, kung saan ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga pagpapala para sa araw na yon. Gayunpaman, ang kanilang tahimik na sandali ay biglang nagambala ng isang hindi inaasahang bisita na kumatok sa pinto. Sa pagkabigla ni Michael, si Rufus Buck, isang nakakatakot na cowboy at pinuno ng isang malupit na gang ng mga magnanakaw, ay nakatayo sa kanilang pintuan. Nabalot ng takot at pagkabahala si Michael, habang iniisip kung ano ang layunin ni Rufus. Sa isang desperadong pagtatangka na protektahan ang kanyang pamilya, inanyayahan siya ni Michael sa hapagkainan, umaasa na maiiwasan ang anumang gulo. Umupo siya at inilagay ang kanyang 2 gintong baril sa mesa, na nagpataas ng tensyon sa silid. Walang pag-aalinlangan niyang itinutok ang kanyang baril kay Nat, na hinahawakan mula sa likuran ng isa sa kanyang mga tauhan na merong scorpion tattoo sa kaliwang kamay. Habang nasa panganib ang buhay ng kanyang pamilya, nakiusap si Michael kay Rufus na buhayin sila, at inalok ang kanyang sariling buhay kapalit ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, nanindigan si Rufus sa kanyang layunin, at walang awang binaril ang isang miyembro ng pamilya sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa kabila ng pagtutol ni Michael, sa huli ay binaril siya ni Rufus sa ulo. Makalipas ang ilang taon, nasa hustong gulang na ngayon si Nat at makikita siyang nagdarasal sa isang simbahan. Ilang sandali pa, isang lalaking nagngangalang Eddie, na may parehong scorpion tattoo sa kamay, ang pumasok upang manalangin. Nakangiting binati ni Nat si Eddie, at ipinakita ang hugis krus na peklat sa kanyang noo, na labis namang ikinabahala ni Eddie. Nang walang sinasayang na oras, inilabas ni Nat ang kanyang baril at binaril si Eddie sa ulo, bilang paghihiganti para sa pagpatay niya sa kanyang pamilya. Samantala, isa pang miyembro ng gang ni Nat, si Bill Pickett, ay tinatrack ang isang grupo ng mga magnanakaw na kakaalis lang sa bayan, at ngayon ay patungo sa mga burol ng rehiyon. Ang gang ni Nat ay naghahanap ng paghihiganti laban sa mga magnanakaw na pinagnakawan ang kanilang mga kababayan. Nang papalapit na sila, tinambangan sila ni Pickett, at mabilis silang pinatumba mula sa kanilang mga kabayo. Nang 3 magnanakaw na lang ang natitira, si Jim Beckworth, isa pang miyembro ng gang ni Nat, ay sumali na rin upang tulungan si Pickett. Ibinunyag ng isa sa mga nakaligtas na magnanakaw na bahagi sila ng gang ni Rufus, at isiniwalat ni Monroe Grimes na ang paglaban sa gang ni Rufus ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan. Nagpasya sina Jim at Pickett na huwag patayin si Monroe, ngunit dinala siya sa kanilang hideout para sa karagdagang pagtatanong. Kalaunan ng gabing yun, si Nat ay nasa nightclub kasama ang kanyang kasintahan na si Mary Fields, nang ipaalam sa kanya ni Pickett na nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni Rufus. Nagmamadaling pumunta si Nat sa kanilang hideout, kung saan tinanong niya si Monroe at gunpoint, at pinilit siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Rufus. Ipinaalam ni Monroe na si Rufus ay kasalukuyang nasa Texas State Prison, at ang kanyang sentensya ay nakatakdang magtapos bukas ng gabi, at ibinunyag na si Rufus ay pupunta sa kanilang base sa Redwood. Sa pagkabigla ng lahat, mas pinili ni Nat na huwag patayin si Monroe, at pinayagan siyang umalis. Kinabukasan, habang inililipat si Rufus sa isa pang bilangguan sa pamamagitan ng tren, plano ng kanyang gang na iligtas siya. Si Trudy Smith, isa sa mga kasamahan ni Rufus, ay matapang na humarang sa daanan ng tren sakay ng kabayo, na humantong sa isang paghaharap sa operator. Pinatay ni Trudy ang operator, dahilan para makasakay na ng tren ang gang ni Rufus. Isang batang sheriff na nagbabantay sa bagon ng tren ang nagtangkang makialam, ngunit pinagbantaan siya ni Cherokee Bill, isa sa mga tauhan ni Rufus, na nagbabala na papatayin nila ang lahat ng pasahero kung hahadlangan sila ng sheriff. Dahil sa takot para sa kaligtasan ng mga pasahero, pumayag ang sheriff at pinayagan ang gang na magpatuloy. Pagkatapos ay ginawang hostage ni Cherokee ang sheriff para makakuha ng akses sa bagon na may hawak kay Rufus. Nang tuluyan ng makontrol ng malupit na gang ang sitwasyon, nagpasya ang chief warden ng bilangguan na palayain si Rufus, upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Pagkatapos ay lumabas si Rufus sa kanyang confinement, at nilanghap ang hangin ng kalayaan, habang ang kanyang gang naman ay ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na rescue mission. Dahil itinuturi siyang pinakamalupit na cowboy sa buong Texas, ang lahat ng mga pulis ay pinanood lang si Rufus na mahinahong lumabas ng tren. Sa muling pagkakabuo ng gang, nagmamadali silang pumunta sa kanilang hideout sa Redwood, isang bayan na itinayo ni Rufus gamit ang ill-gotten wealth na inipon niya sa mga nakaraang taon.
Umunlad ng husto ang bayan mula nang umalis si Rufus ilang taon na ang nakalilipas. Sa bayan ng Redwood, isang lalaking nagngangalang Wiley Esco ang naghihintay sa pagbabalik ni Rufus. Si Wiley ay isa sa kanyang mga tauhan na itinalaga upang pamahalaan ang lungsod habang nakakulong siya. Nang bumisita si Rufus sa lokal na bangko upang kolektahin ang ninakaw na pera na nakuha ng kanyang gang sa paglipas ng panahon, ipinaalam sa kanya ng staff ng bangko na ang lahat ng pera ay ninakaw 2 araw pa lang ang nakalilipas, ng mga misteryosong cowboy mula sa Texas Hills. Ang revelasyong ito ay iniwang naguguluhan si Rufus. Nag-ipon din siya ng $25,000 sa bangko, ngunit sinabi sa kanya ng clerk na naubos na ito bago siya makulong. Nang ma-realize na si Wiley ang malamang na salarin na nagnakaw ng lahat ng pera, hindi nag-aksaya ng oras si Rufus at pinuntahan siya. Pagdating sa kanyang opisina, inutos ni Rufus na ibalik ang $25,000. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Wiley na naubos na ang pera sa pag-finance ng mga aktibidad ng kanilang grupo. Sa isang mapangahas na kilos, inihayag ni Wiley ang kanyang plano na ibenta ang lungsod sa mga puting negosyante, at paalisin ang lahat ng mga itim na residente. Sa sobrang galit at pagkadismaya sa pagtataksil ni Wiley, hinamon siya ni Rufus sa isang one-on-one duel nang hindi gumagamit ng anumang armas. Kahit na si Wiley ang unang gumawa ng first move, nang ibabaw si Rufus sa laban, na nagdulot ng matinding injury sa pamamagitan lamang ng ilang malalakas na suntok sa mukha. Bagamat si Rufus ang nagwagi, mas pinili niyang huwag patayin si Wiley, na nagpahintulot sa kanya na makaalis sa lungsod ng buhay. Nang gabing yun, habang si Nat ay naghahanap ng aliw sa isang lokal na bar, si Sheriff Reeves ay lumapit sa kanyang mesa upang makipag-usap. Pinagmasdan ng mga miyembro ng gang ni Nat ang pag-uusap ng may matinding interes. Gayunpaman, ginulat ni Nat ang lahat sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang beer sa isang toast kay Sheriff Reeves, at pagkatapos ay itinutok ang kanyang baril sa sarili niyang gang. Ipinahayag niya ang kanyang intensyon na samahan ang sheriff sa police station, para sa pagtatanong tungkol sa kamakailang pagnanakaw sa bangko. Sinabihan ni Nat ang kanyang mga tauhan na manatiling kalmado, at hayaan ang sheriff na dalhin siya, tiwala sa kanyang kakayahan na pangasiwaan ang sitwasyon ng mag-isa. Kinaumagahan, sina Sheriff Reeves at Nat ay naglakbay ng sobrang layo mula sa hideout ng gang. Nang makarating sa masukal na kagubatan, biglang pinahinto ni Reeves ang karwahe, at inutusan si Nat na bumaba. Lumalabas na ang pag-aresto kay Nat ay bahagi ng isang plano sa pagitan nina Sheriff Reeves at Nat, upang ihiwalay si Nat mula sa kanyang gang. Humingi ng tulong si Reeves kay Nat sa paghihiganti kay Rufus, ang lalaking responsable sa pagpatay sa mga magulang ni Nat. Matapos ipaliwanag ang kanyang intensyon, sumang-ayon si Nat na makipagtulungan sa paghahanap ng hustisya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga kamiyembro sa gang at isang bar owner na nagngangalang Coffee, ay lihim na sumunod sa karwahe ni Reeves buong magdamag, upang alamin ang kanyang tunay na intensyon sa kanilang leader na si Nat. Nang makita ang kanilang hindi inaasahang pagdating, sinubukan ni Nat na magpaliwanag, ngunit pinahinto siya ni Pickett, at idineklara ang kanilang hindi natitinag na commitment na harapin si Rufus at ang kanyang gang. Nang makita ang kanilang determinasyon, wala nang ibang choice si Nat kundi isama sila sa kanyang plano. Samantala, tinipon ni Trudy ang mga residente ng Redwood, at inexpose ang mga secret dealing ni Wiley sa mga puting negosyante. Nakiusap siya sa mga taong bayan na magsanib puwersa sa pagsettle ng kanilang mga utang, upang pigilan ang mga tagalabas na agawin ang kanilang lungsod. Si Rufus, na nagpakita ng kanyang kalupitan, ay binaril ang isang residente na sumalungat sa pagbabayad ng mga utang, at nilinaw na kailangan nila ng pondo sa lalong madaling panahon, o ang kanilang mga pamilya ay magsasuffer ng matinding consequence. Kasabay nito, nagpulong ang gang ni Nat sa gitna ng kagubatan upang pag-usapan ang kanilang strategy para mapabagsak si Rufus. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo nila si Wiley, na nagtatangkang tumakas sa isang kalapit na bayan, nang mapatalsik siya mula sa Redwood. Agad siyang inaresto ni Reeves, sa paghahanap ng mahalagang impormasyon tungkol kay Rufus at sa kanyang gang. Sa panahon ng interogasyon, binalaan ni Wiley si Nat at ang kanyang grupo laban sa reckless na pagsalakay sa Redwood ng walang tamang preparasyon. Binigyang diin niya na si Rufus at ang kanyang mga gang ay mabigat na kalaban. Iminungkahi ni Wiley ang isang matalinong strategy, kung saan ang isa sa kanila ay maaaring magpanggap bilang isang mayamang negosyante, at mag-alok na bibili ng isang bar sa Redwood. Dahil sa pangangailangan ng pondo para mabayaran ang utang ng lungsod, maaaring tanggapin ni Rufus ang ganoong alok. Nang humanga sa tusong ideya ni Wiley, inanyayahan siya ni Nat na makipagtulungan sa paghihiganti, sa paniniwalang ninanais din ni Wiley na makakuha ng katarungan. Kinagabihan,
pumunta si Mary sa Redwood upang makipag-negotiate sa pagbili ng isang bar, gaya ng nasa plano. Gayunpaman, sa panahon ng negosasyon, hindi sinasadyang nabanggit ni Mary ang isang kamakailang pagnanakaw na tinarget ang mga tauhan ni Rufus, na nagpataas ng kanyang mga hinala, dahil ang balita ng pagnanakaw ay hindi pa masyadong kumakalat. Napagtanto ni Rufus na si Mary ay miyembro ng gang na responsable sa pagnanakaw, at inutusan si Trudy na supilin siya. Kinaumagahan, lalong nag-alala si Nat nang hindi bumalik si Mary. Naghinala siya na merong nangyaring masama, at nagpas siyang pumunta sa Redwood upang iligtas siya. Pagdating nila doon, nakaharap sila ni Trudy, na ipinahayag na alam niyang ninakawan ng gang ni Nat ang mga tauhan ni Rufus. Ginawa niyang bihag si Mary at inutos na ibalik ang ninakaw na pera, kasama ang karagdagang $10,000 bilang parusa, at nagbantang papatayin si Mary kapag tumanggi sila. Kinaumagahan, nagplano si Nat at ang kanyang gang na pagnakawan ang isang bangko, at isecure ang mga pondong kailangan para iligtas si Mary. Gamit ang kanilang karanasan at kakayahan, tiwala sila na magtatagumpay sila sa kanilang heist. Ang miyembrong si Coffee, na magdi-disguised bilang isang mayamang babae, ay papasukin ang bangko nang hindi nagdudulot ng paghinala. Magpapanggap sina Nat at Coffee na magbubukas ng bagong account para ma-distract ang bank teller. Samantala, babantayan naman ng iba pang miyembro ng gang ang paligid sa labas ng bangko. Pagdating sa bangko, pumunta si Coffee sa counter, at mabilis na ipinakita ang isang nakatagong sandata, na ikinagulat ng teller. Kasabay nito, itinutok ni Nat ang baril sa security guard, at tinakot siyang manahimik na lang. Nagawa nilang makasecure ng malaking halaga ng pera mula sa bangko, ngunit sa paglabas nila, nag-trigger ang alarm, na nag-udyok sa mga opisyal na paputukan sina Nat. Sa kabutihang palad, kinover ni Pickett ang kanilang pagtakas, na nagpahintulot kay Nat at Coffee na makatakas ng ligtas kasama ang ninakaw na pera. Habang naghahanda sila sa kagubatan, hindi inaasahang lumitaw si Wiley, armado ng maraming mga armas at bala para sa kanilang paparating na laban. Nang handa na ang kanilang mga kagamitan, si Nat at ang kanyang gang ay naghanda na sa kanilang misyon na iligtas si Mary. Unang dumating si Sheriff Reeves sakay ng karwahe na hinihila ng kabayo, kung saan nagkunwari siyang dala ang perang hinihingi ni Rufus. Winelcome siya ni Cherokee, ngunit habang lumalapit ang ilan sa mga tauhan ni Rufus upang siyasatin ang pera, nangyari ang isang malaking pagsabog, na ikinamatay ng ilan sa mga miyembro ng gang ni Rufus. Nang ma-realize na delikado ang sitwasyon, tinutukan ni Cherokee ng baril si Sheriff Reeves. Ipinaliwanag ni Sheriff Reeves na biro lang ang lahat upang matiyak ang pagsunod ni Rufus sa pagpapalaya kay Mary. Kasunod ng revelasyong ito, dumating si Nat sakay ng kabayo at lumapit patungo sa Redwood, kasama si Coffee, na nasa isang karwahe na hinihila ng kabayo, dala ang hinihinging pera. Pinagmasdan naman ni Rufus ang kanilang mga galaw mula sa likod ng bintana. Kasabay nito, si Pickett at ang iba pang gang ni Nat ay pinusisyon na ang kanilang mga sarili, upang subaybayan ang sitwasyon at i-safeguard si Nat, na ipinahayag na handa siyang sirain ang lahat ng pera kung hindi kaagad papakawalan ni Rufus si Mary. Dahil dito, wala nang ibang choice si Trudy kundi ibigay si Mary. Habang papalapit si Nat kay Mary, bigla siyang tinutukan ng baril ni Cherokee mula sa likuran. Kasabay nito, ang isa pang miyembro ng gang ni Nat na si Jim, ay pumosisyon sa likod ni Cherokee upang bigyan ng cover si Nat. Gayunpaman, mabilis siyang binaril ni Cherokee sa ulo. Nang masaksihan ng hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, si Pickett, na nakaposisyon sa isang gusali, ay nabalot ng galit. Agad siyang nagpaputok, na naglalayong isettle ang score. Nang makita ang nasusunog na tambak ng pera sa karwahe na hinihila ng kabayo, si Rufus at ang kanyang gang ay naghanda na para sa isang nakamamatay na paghaharap. Isang tense na barilan ang naganap sa pagitan ng grupo ni Nat at ng gang ni Rufus. Sa gitna ng labanan, ipinakita ni Nat ang kanyang kahangahangang husay, at nagawang idispatsa ang karamihan sa mga miyembro ng gang ni Rufus. Sa gitna ng kaguluhan, hinabol ni Mary si Trudy, na tumakas sa isang kalapit na bodega. Isang mabangis at nakakapagod na labanan ang naganap, na sa huli ay nauwi sa pagkapanalo ni Mary at pagkamatay ni Trudy. Samantala, ipinagpatuloy ni na Sheriff Reeves at Nat ang kanilang pakikibaka laban sa mga natitirang tauhan ni Rufus. Sa panahon ng sagupaan, ang isa sa mga kalaban ay nagawang masugatan si Nat sa balikat, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang malapit ng ihatid ng mga tauhan ni Rufus ang nakamamatay na pagbaril sa ulo ni Nat, mabilis na inalis ni Sheriff Reeves ang banta. Habang nakatago sa likod ng isang carriage sa kabilang kalsada, nakita ni Nat ang kanyang sarili na na-corner ng mga kalaban.
Naalala niya ang mga nakakatromang alaala noong araw na dumating si Rufus sa kanilang bahay at pinatay ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng malalim na trauma, ang alaalang ito ay nagpasigla sa determinasyon ni Nat na maghiganti. Sa kabila ng kanyang malubhang injury sa balikat, bumangon siya, at nagpaulan ng napakaraming bala sa mga tauhan ni Rufus. Samantala, hinanap ni Wiley si Rufus sa kanyang hideout. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binaril ni Rufus ang bomba na hawak ni Wiley, na humantong sa isang nakamamatay na pagsabog. Samantala, sina Pickett at Coffee, na matagumpay na nakapasok sa base ni Rufus, ay nagsimula sa isang misyon upang idispatsa ang mga natitirang tauhan ni Rufus. Gayunpaman, biglang lumitaw si Cherokee at binaril si Pickett mula sa likuran. Ang miyembrong si Coffee, na nasaksihan ng hindi makatarungang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, ay hinamon si Cherokee sa isang duelo, determinadong isettle ang score. Pagkatapos ng tense na showdown, nagawang ma-outdraw at mapatay ni Coffee si Cherokee. Sa huli, hinarap ni Nat si Rufus sa kanyang hideout, determinadong wakasan na ang kanilang matagal ng vendetta. Nilapitan niya si Rufus, na nakaupo sa isang upuan at hindi ipinagtanggol ang sarili, at ipinaalala sa kanya ang 10 taong gulang na batang lalaki na ang buhay ay nasira, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang mga magulang sa mga kamay ni Rufus. Bilang tugon, ibinunyag ni Rufus ang isang nakakagulat na revelasyon, at iginiit na magkapatid sila sa ama. Pinatay ng kanilang killer na ama ang kanyang ina, na pinoprotektahan lang ang batang si Rufus sa abusadong ama. Iginiit din ni Rufus na iniwan siya ng kanyang ama matapos kunin ang mga ari-arian ng kanyang ina. Si Nat, na nabigla sa revelasyon, ay itinanggi ang katotohanan, at inakusahan si Rufus ng pagsisinungaling. Hindi niya lubos maisip na ang taong pumatay sa kanyang mga magulang ay sarili niyang kapatid. Tinangka ni Rufus na galitin si Nat, at inutos sa kanya na kunin na ang paghihiganting matagal na niyang inaasam. Habang naguguluhan, nagpaputok si Nat ng ilang bala kay Rufus. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok at kapighatian na kanilang dinanas, nakuha ni Rufus ang kanyang katapusan sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Kinabukasan, si Nat at ang kanyang gang ay inilibing na sina Jim at Pickett. Sa pagtatapos ng kanilang misyon, bumalik si Coffee sa pamamahala sa kanyang bar, samantalang si Sheriff Reeves naman ay ipinagpatuloy ang kanyang mga tungkulin. Sina Nat at Mary, na nagpasya ng iwan ng magulong buhay, ay nagsimula sa isang bagong paglalakbay ng magkasama, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.